Amen. Magandang maliwanag pa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Sige po, tayo po yung manalangin. Purihin kayo, Diyos Lord. Magandang gabi po. At sa mga oras na ito, Diyos, kami nagpapasalamat. At narito po muli kami, Lord, ay kami nagkasama-sama na iyong mga anak para sa isang pagsamba. Naway tanggapin mo nawa, Lord, ang aming pagsamba. Kayo naway magalak sa aming gagawing, Lord, pagsamba sa inyo. Tulungan mo, Lord, na yung bawat salita na mapapakinggan, naway magkaroon to, Lord, ng bunga para sa buhay ng bawat isa na makatutulong sa pananampalataya, Panginoon, sa kalaguan, Panginoon, at sa bagong pananaw sa buhay. Lord, marami pong salamat sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ayan. Yung ating pa rin pong topic, ayan, the prayer pa rin po. Diyan pa rin po yung topic natin. Bakit yan yung topic natin? Gusto natin na maging prayerful tayo. Amen? Pag sinabing prayerful, meron tayong prayer time. Amen? Sino may prayer time dito? Yung meron talagang personal prayer sa Panginoon na nagbibigay tayo ng oras. Hindi yung yung nagpe-pray ka lang pagkakain, bago matulog. Hindi. Yan po yung gusto natin. Diba? Yan po yung pag-aaralan natin. At natapos, sana po marami na tayong natutunan. Nakadalawang linggo na po tayo. I believe I pray na bago matapos tong seryeng to, o pag natapos ito, lahat tayo meron ng panahon para sa pananalangin. Amen. Lahat nagkakaroon na po ng meron ng prayer time. Dapat inaasam po natin yung mga bagay na yan. Amen. Next slide. Ayan. Yung natapos natin, what and why we pray. Bakit tayo nananalangin? Ano ba ibig sabihin ng panalangin? Sino nakakatanda? Ano ibig sabihin ng panalangin? Pakikipag-usap sa Diyos. Amen. Kaya kapag nananalangin ka, nakikipag-usap ka sa Diyos doon. Diba? At sabi nga po dyan, why we pray, dahil command ng Diyos, ito yung paraan ng paglilingkod natin. At meron pa yun, 4 yata o 7 yung tinapik natin. Then last Sunday, kay Pastora Tina, yung cultivating the habit of prayer. Diba? Yung paano natin mapaunlad, yung ating maging kasanayan, yung pagiging panalangin natin. Amen? Yan po yung tinalakay natin. Ngayon pong araw na ito, yan po yung pag-uusapan natin, overcoming challenges in prayer. Ibig sabihin, yung paano po natin na mapagtagumpayan yung mga hamon ng pananalangin sa pananalangin. Kasi po sa pananalangin, meron po kasing nagiging hadlang. Tama po ba? Bakit ba tayo hindi nakakapanalangin? Ano ba yung mga nagiging dahilan? Bakit hindi tayo nakakapanalangin? Yan po muna iuunahin natin kasi bago natin harapin kung ano yung hamon natin sa pananalangin kinakailangan, alam muna natin bakit tayo hindi nakakapanalangin. Tignan niyo po ito kung ito yung dahilan, bakit hindi kayo nakakapanalangin. At dapat, overcome natin itong mga bagay nito. Amen? Okay, number 1. Next. Ayan. Number 1, sin and unconfessed sin. Ang masasama niyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos, nagkasala kayo kaya hindi niyo siya nakikita at hindi niya kayo marinig. Isaiah 59 verse 2. Dito makikita natin, kaya pala ang isang tao hindi makapanalangin. Binabanggit kong panalangin na personal prayer. Yung quiet time, yung tinuro ni Christ sa kanyang mga alagad na pumasok sa kwarto, manalangin doon sa amang langit na hindi nakikita. Amen. Sabi diyan, kaya pala hindi natin nagagawa yon dahil doon sa mga kasalanan. Mga kasalanan natin at yung mga hindi natin kinoconfess natin kasalanan. Sabi kayo yun daw yung dahilan, kaya tayo nawawalay sa Diyos. Diba? Kaya pag patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, hindi ka talaga makakapag-pray. Ano ibig sabihin, pag hindi ka nagpe-pray, hindi mo nakakausap ang Diyos. Diba? Nawawalay ka siya. Kaya yun nagiging dahilan. Kasi mahalaga sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, na meron tayong time sa pananalangin. Hindi lang tayo yung ma-attend dito. Pinakamainam yung meron tayong panalangin. Amen? Kaya kung natakil natin yung mga una nating tinapik, tinignan natin bakit tayo nanalangin at ano yung panalangin. Napakahalaga to sa buhay ng mananampalataya. Okay, next, number 2, selfishness. Santiago 4:3. At humingi man kayo, wala kayong natatanggap, dahil hindi tama ang inyong layunin, umihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Santiago 4:3. Amen. Ibig sabihin, kaya pala hindi tayo makapanalangin, o bakit hindi tayo nananalangin, yung pagiging makasarili natin. Ibig sabihin, nagpe-pray lang tayo,
para sa sarili natin, and then, nagpe-pray lang tayo pag kailangan natin. Pag hindi natin kailangan, hindi tayo nagpe-pray. Hindi tama po yung gano'n, di ba? Kaya makita natin, yung iba, bakit hindi sila nananalangin? Bakit hindi sila makapanalangin? Pagiging selfish po. And then number 3, yan, spirit of unforgiveness. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Ayan. Kasi sa pananalangin natin dapat, marunong tayong magpatawad. Di ba? Kasi pag hindi ka marunong magpatawad, meron kang galit, meron kang sama ng loob, di ba? Meron kang puot, meron kang inis. Ewan ko lang kung makapanalangin ka niyan. Di ba? Naiisip mo lagi yung tao na kinaiinisan mo. Hindi ka talaga makakapanalangin yan. At sabi ng Panginoon naman, bago tayo manalangin, patawarin mo muna yung may mga nagawang kasalanan sa'yo. O yung may kasalanang nagawa ka sa iba. Ganun lang po yun. Amen. Kaya ang nangyayari, hindi tayo nakakapanalangin. Tignan nyo po dyan sa siyam po yan kung ano yan yung mga obstacles sa prayer nyo. Pang-apat, yan, worldliness. Ay lalo na. Diba? Kapag tayo yung makapasanlibutan, lahat na lang ng bisyo nasa atin, o mayroong mga bisyo, imposible makapanalangin ka pa. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga, pag sinabi natin worldliness, yung makasanlibutang bagay, yung mga kalayawan. Diba? Kapag kasi ginagawa mo to, ewan ko lang kung siguro nagpe-pray ka, pero hindi, bihira na lang Kasi nga nakatuong ka rin sa mga bisyo natin Diba? Hindi ka na talaga makakapag-pray. Amen? Kaya nga dapat, ang isang mananampalataya, wala dapat talagang bisyong tinataglay sa katawan. Amen? Next, number 5, unbelief and doubt. Ayan, yung walang nag-aalinlangan sa Diyos. Diba? Walang tiwala sa Diyos. Hindi na nanalangin. Paano mananalangin yung walang tiwala sa Diyos? Saan ka ba humihingi ng panalangin? Sa Diyos, di ba? Pero dahil wala tayong tiwala sa Diyos, hindi tayo nananalangin. Amen? Pang-anim, we feel our prayer are ineffective. Yung iba ganon, dahil ang tagal nang hindi sinasagot yung kanyang panalangin, pakiramdam niya, yung pakiramdam niya kasi na walang epekto yung pananalangin niya. Diba? Humingi ng prayer request, nanalangin, then nanalangin, wala pa rin, hanggang ngayon wala pa rin sagot. Ang tagal-tagal na wala pa rin sagot. Kaya ginagawa, kinatamara na yung pananalangin. Bakit? Para sa kanya, pakiramdam niya, wala hindi epektibo yung ginagawa niyang panalangin. Kaya hindi siya nananalangin. Amen? Pang-pito, we do not feel close to God. Ayan. Yung iba, pakiramdam niya kasi, parang ang Diyos merong kino-compare niya yung sarili niya sa iba. Bakit yung si ate, o bakit yung si leader, o yung light group leader ko, tinugon na yung panalangin niya, akin ang tagal-tagal na, hanggang ngayon wala pa rin. Diba? Pakiramdam mo kasi, ikaw hindi ka close sa Diyos. Diba? Iniisip mo kasi, yung mga kakilala mo, kasama mo sa church, na sila close sa God, pag nagpe-pray sila, tinutugon ka agad. Kaya ikaw, pakiramdam mo, ayaw mo nang mag-pray. Diba? Yun ang hindi mga maling mga pananaw sa buhay. Pang-8, distraction. Ayan. Yung mga taong busy. Sino yung mga busy rito? Ayan. Yung mga busy, yan, hindi na makapanalangin. Busy sa school, busy sa paglalaro, busy sa trabaho, lahat ng kabisihan nasa kanya. Ano pa yung panahon sa panalangin? Wala na talaga. Diba? Kaya yun ang problema. Kasi yung panalangin kasi hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. Diba? Hindi natin, sa totoo lang, dapat bilang mananampalataya, ito yung number 1 na mahalaga na dapat ginagawa natin. Kasi, bakit? Kinakausap mo ang Diyos nito direkta. Ikaw nakaupo ka lang ngayon, umaatin ka, nakaupo ka dyan, nakikinig lang rito. Inaano mo yung mensahe ng Diyos para sa'yo at sinasamba mo yung Diyos. Pero yung pananalangin, kinakausap mo ang Diyos doon. Di ba? Kaya dapat, yun ang hindi mawawala sa buhay nating mga mananampalataya. Yung pananalangin. Ang iniisip lang kasi natin, mananalangin pagkakain, bago kumain, bago matulog. Hindi lang yun. Maganda, tinuruan ng Diyos yung kanyang alagad na magkaroon ng personal prayer. Dapat ginagawa natin lahat yun. Baka ang iniisip nyo, pang mga manggagawa lang yun. Hindi po.
Baka iniisip nyo, pang pastor. No? Hindi. Lahat po tayo dapat. Meron kasi lahat pwedeng manalangin. Amen? Kaya yung mga kabisihan natin dapat hindi po ganyan. Pang-siyam, panghuli, we rely on our strength, own strength. Diba? Alam mo kasi marami kang pera, hindi ka na magpe-pray. Diba? Alam mo kasi malusog ka, diba? Malakas yung katawan mo. Bakit pa ako magpe-pray? Wala naman ako pagpe-pray. Malakas yung katawan ko. Diba? Matalino naman ako. Kaya kong makapasa sa school yan. Magpe-pray pa ba ako? Hindi na. Ayun yung mga dahilan. Bakit hindi na nagpe-pray? Diba? Kaya makita natin, yung siyam na yan, meron pa mga iba, pero yan lang yung nakita natin, yung siyam, yan yung dapat na ma-overcome natin. Hamon sa ating lahat yan. Amen? Kaya ako, naniniwala ako na iilan lang yung merong prayer, personal prayer dito. Kaya yun po yung prayer natin na magkaroon tayo. Ngayon 2024, magiging simula natin ito na matuto tayong manalangin. Amen? Kaya ngayon, yan po yung pag-uusapan natin at gagawin po natin example sa ating paano natin ma-overcome yung hindrances in prayer ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Baka sabihin niyo, Pastor, siyempre si Christ, Diyos kasi yan eh. Hindi. Nung nandito si Kristo, tao siya. Di ba? Sabi nga doon sa Pilipos, di ba? Yung kanyang pagka-Diyos, inalis niya yun. Pinantayan niya tayo bilang tao. Di ba? Kaya ganun po, nakita niyo, nung nandito si Christ, kumakain, umiinom, naiiyak, nalulungkot. Di ba? Kaya katulad din natin siyang mga tao, huwag yung sabihin na, hindi pwede na yun yung doon natin i-compare, yun yung maging halimbawa natin, di ba? Kaya yun, maganda nating halimbawa, si Kristo kasi, siya yung magiging magandang halimbawa natin, paano niya napagtagumpayan yung mga pananalangin. Amen? Sige, basahin natin yung talata. Yan. Sa Lucas 22:39-46, amen? Sabi rito, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga Olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at do'y lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak na dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Yan po yung gagamitin natin. Nandiyan sa binasa ko, na ipinakita dyan ni Christ, paano niya napagtagumpayan yung mga hamon ng pananalangin doon sa paano, ibig sabihin, paano na siya naging consistent na laging nananalangin sa ating Panginoon. Amen. Kaya yan po yung maging halimbawa para tayo pong lahat, kung ano man yung mga nagiging hanlag, ma-overcome natin ito. Kaya ito, hamon sa ating lahat to. Amen. Handa po ba kayo sa hamon ng Panginoon? Amen. Handa tayo na talagang tayo yung makakapanalangin. Amen. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong araw ito. Amen. Ang pamagat po natin, ayan, overcome challenges in prayer. Yan po yung ating pamagat. At siyempre, ang pag-uusapan natin, yung specific na pag-uusapan natin, next slide. How can we overcome the challenges of those who hinder our prayer? Diba? Paano natin mapagtagumpayan yung mga hamon para dun sa mga hadlang sa ating mga pananalangin. Amen? At titignan nga po natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Number 1, na gagawin natin, make a habit of spending time in prayer. Ayan, kayo po ba, meron po kayong oras sa pananalangin? Diba? Yan lagi kong tanong eh. Diba? Kayo ba? Kasi si Christ meron siyang na ginakasanayan niya yan, na siya'y laging nananalangin. Kaya nakita natin si Christ, magpanalanginin siya. Diba? Kaya na-overcome niya, ano man yung mga nagiging hanlag na ginagawa, pandadaya, panlilinlang ng demonyo, napapagtagumpayan. Bakit? Naging habit niya yan eh. Sige, basahin natin yung talata. Ang sabi ng Luke 22:39-40, lumabas si Jesus
At gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Ayan, di ba nakita natin si Christ? Si Christ mismo lagi niya, sabi niya, at gaya ng kanyang kinagawian. Ano ba yung kinagawian niya? Yung laging mananalangin, pumupunta siya doon sa tahimik na lugar. Yung kasi yung binanggat niya, paano niya tinuruan yung kanyang mga alagad? Na dapat nandun sa isang tahimik na lugar. Kaya yun, dapat ito po yung pinag-uusapan natin ngayon, na magkaroon po tayo ng ganito. Paano daw po natin? Kasi hindi tayo nagkakaroon ng ganito. Bakit? Meron akong pinakitang obstacle. Ngayon, ito nga yun yung gagawin natin, yung hamon natin, tularan natin si Christ. Maging, natin ito, maging habit natin ito. Alam niyo po mga kapatid, yung buhay natin sa bundong ito, bahagi na ginagawa natin araw-araw, sa loob ng 24 oras, kumain at matulog. Diba? Itong bagay na ito, laging ginagawa ng mga tao kasi pag hindi mo ginagawa ito, mamamatay ka, magkakaroon ka ng sakit. Pero meron tayong ginagawa sa loob ng 24 oras na kahit hindi mo gawin, mabubuhay ka naman eh. Pero itong ginagawa mo ito, umuubos ng oras ito. Umuubos ng oras ito, hindi naman ito talaga mahalaga sa buhay natin. Pag sinabi kong itong ginagawang to, hindi ko ibig sabihin, bawal mong gawin to. Halimbawa, lagi kang nasa social media, naging habit mo na yon. Tama ba yung mali? Hindi mali yun. Ang mali ron, inubos mo na yung oras, pero sa pananalangin, wala kang time, hindi mo nagiging habit. Hindi mo kinakagawian. Pero sa social media, nandun ka. Paglalaro ng mga kabataan, doon sa mga gamings, di ba? Naging habit mo na yun. Alam mo kung kailan ka maglalaro, alam mo kung ilang oras ka maglalaro, di ba? Nag-i-spend ka ng time doon eh. Naging habit mo yun, panonood natin ng mga serye o mga teleserye. Di ba, inihintay natin. Minsan siguro, ano bang oras yung pinanonood nyo na mga teleserye sa gabi? Example lang natin. Nanonood pa ba kayo? Ano ba yung probinsyano? Sikat pa rin ba yun? Anong oras yun, Nay? Batang Quiapo na pala. Wala na pala. Yung batang, anong oras yun? 8:00, di ba? O tignan nyo ito bago mag 8:00, ano ginagawa nyo? Nagpe-prepare na kayo. Batang Quiapo na, di ba? Bakit? Naging habit nyo eh. Di ba? Kaya gagawin mo na lahat. Kukulit na, mag 8:00 na, hindi, nagluluto pa, di ba? Ganun ginagawa natin eh. Habit yun eh. Yun yung sinasabi natin na habit natin na pwedeng wala. Hindi katulad ng panahon. Kaya dito dapat, ganun din yung gawin natin pagdating, di ba? Si Christ ganun kasi. Kaya itong dapat maging habit din natin, yung ating pananalangin, ba? Maging habit natin sa buhay natin ito. Sabi nga, next slide. Sabi nga po dyan, next slide. Kaya yan. The habit of prayer is about more than surviving a day. It's about building a rich life and in with God. Dito makikita natin, yung habit naman, hindi lang yan surviving a day eh. Hindi lang yung nakapag nagiging habit mo yan, matutugon yung pangailangan natin, kung ano yung gusto natin. Ang mahalaga po dyan, yung building a rich life to God. Yung magkaroon tayo ng magandang samahan at magandang intimate pakikipag-usap sa Panginoon. Yun po yung bakit na kinakailangan natin yung habit of prayer. Amen? Sabi nga yung definition ng habit, next slide. Habit is an automated behavior that we repeat over and over again in the same context or environment and that run or in our subconscious mind. Diba? Ganun do yung habit, yung gusto natin makakagawian natin na naglalaan tayo ng oras sa pananalangin. Kaya dapat sabi nga po rito, yung definition niyan, yung uulit-ulitin mo itong mga bagay nito. Tignan nyo yung mga naging habit nyo sa buhay, dapat mas unahin nyo dyan yung pananalangin. Ang problema, parang hindi mahalaga sa atin. Tinagurian tayong mga Kristiyano pero hindi mahalaga sa atin ang panalangin. Sorry po. Di ba? Parang sa atin, ang panalangin, parang dagdag oras no? Pero yung panonood nyo ba, hindi ba dagdag oras yun? Di ba? Yung paglalaro, hindi nyo ba? Ano ba mas mahalaga? Yung kinakausap mo yung Diyos o yung doon sa kalayawan mo? Di ba? Yun yung pinakatanong doon eh.
Kasi di ba nung pinag-aralan natin, prayer is communication with God, pakikipag-uusap sa Diyos. Amen. Kaya minsan wag tayong magtataka, bakit yung buhay natin hindi nagbabago? Bakit? Yung communication mo kay God kulang. Amen. Communication mo kay God, yung kulang. Amen. Kaya yung po yung anuhin natin, gusto natin. Ngayon, titignan po natin, next slide, ayan. What steps should I take to get a habit of constant prayer? Ano ba yung mga hakbang na gagawin natin para maging palagian natin maging makasanayan na mananalangin? Ito po yung pinaka-tip natin para, hindi pa nakakapanalangin o yung nahadlagan sa panalangin, ito po yung gawin natin. Amen, naintindihan nyo po? Gusto nyo po bang maging mapanalanginin? Gusto nyo po ba? Dapat yan, hindi ko na dapat tinatanong talaga yan. Dapat yan talaga yung ginagawa natin. Una, desire. Hinahangad nyo ba manalangin? Yun ang problema. Kaya hindi tayo nakakapanalangin, hindi nyo hinahangad na manalangin. Ang sabi ng mga awit 20 verse 4, naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin at ang iyong mga plano, ikay magtatagumpayin. Pag hindi mo hinahangad na manalangin, hindi talaga mangyayari na ikaw ay makapanalangin. Diba? Hindi talaga mangyayari. Pero kapag hinahangad mo ang isang bagay, diba? Gagawin mo lahat, magawa mo lang ito. Diba? Gagawin mo lahat, magawa mo lang isang bagay kapag meron kang isang bagay na gusto mong mangyari. Diba? Halimbawa, si Bricks. Ayan. Ikaw ba si Bricks? Tama, ikaw nga, no? Halimbawa, si Bricks na in love si Bricks. Diba? Ano gagawin mo, Bricks? Para yung gusto mong babae, mahal din sa'yo. Siyempre, diba? Gagawa ka ng mga bagay, diba? Nahangarin na para maibig niya rin ako. Diba? Maibig din niya si Bricks. Ganon din yun sa pananalangin. Dapat ninanasa mo yun. Ninanasa mo na, Lord, this 2024, makapagsimula na ako ng panalangin. At hindi na ganoon, dapat meron kang action na ginagawa po tayo. Amen? Kasi kapag dinesire mo yan, yan na yung pinaka-launching pad mo para magsimula ka ng panalangin. Pag sinabing launching pad, yung pagsisimula mo na. Sinimula mo na eh. Di ba? Yung sinimula mo na isang bagay, magtutuloy-tuloy na yan. Di ba? Ang gagawin mo lang, i-desire mo, Lord, makapanalangin na. Tapos, syempre, aayusin mo na yan. Paano ka makakapanalangin? Pero kapag hindi mo yan dinidesire, nakikinig ka lang dito, gaganyan lang, baliwala sa'yo paglabas, wala talaga. Hindi ka talaga makakapanalangin. Dapat dinidesire, ninanasa mo yan. Di ba yung sa Tagalog, ninanasa mo yan. Pinagnanasaan mo yan. Diba? Medyo masama lang pakinggan. Pero yun yung dapat, ewan ko ano ba mag-ibang term na gamitin natin, na yung tayo'y makapanalangin. Di ba? Yung po yung una. Kasi pagkapag ganoon, yung habit natin makapag-expend ng panalangin, mangyayari po yun. Kasi alam ng Diyos, gusto mong maging mapanalanginin eh. Alam ng Diyos, gusto ka magkaroon ng time sa panalangin. Tandaan niyo ang panalangin, hindi naman yan, lalo sa simula, hindi naman yan pahabaan eh. Mag-spend ka lang sa unang panalangin mo, yung unang dinedesign mo, yung launching pad mo, 15 minutes ka lang. Susunod yan, pag nakakasanayan mo na yan, magiging 30 minutes na yan. Pag nakakasanayan na, tumatagal na, magiging 1 hour yan. Tignan niyo, ilang oras kayo nanonood? Ilan? 1, 2, ilang oras kayo sa social media? Ilang oras? 4, 5, ilan? Ang tagal. Pero yung prayer, naku, hirap na hirap tayo. Di ba? Amen po ba? Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yata yung sinasabihan ni Pastor. Ayan. Sabihin mo, magbago ka na. Ayan. Sabihin mo, magbago ka na. Sabihin mo. Okay. Amen? Ayan, una. Pangalawa, discipline. Sabi ng Hebreo 12:11, habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi nag-iinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dito makita natin, kapag tinutuwid tayo, sabi ng Panginoon, kapag tinutuwid niya, hindi maganda yun. Ibig sabihin, mayroong sakripisyo, mayroong pagtitiis. Di ba? Kaya pag sa pananalangin, dapat meron po tayong dapat merong makakaramdam kaya na magiging kapag nakapag-launching pad ka na, nagsisimula ka na, kailangan
disiplinahin mo yung sarili mo pagdating sa pananalangin. Dapat meron tayong, sabi nga rito, bahagi ng pananalangin ay yung magkaroon tayo ng time management. But doon sa 24 oras, i-manage mo yung time mo. Ano ba yung oras na pwede akong manalangin mag-isa na tahimik na walang anumang sagabal? Tignan mo doon sa time mo. Si Pastora nga, di ba, lagi natin sinasabi, 3:30 ba, 3 ka nag-a-alarm, Pastora? 3:45, ganun, kasi gigising na siya noon. Kasi may pasok siya ng 6:00. Di ba? Kaya dapat kasi 5:59 nandun na kami, di ba? Kaya doon dapat, ganun po yun, dinidisiplina mo yung sarili mo. Dinidisiplina mo yung sarili mo kasi dinisire mo na eh. Ngayon kapag nandun ka na, disiplinahin mo yung sarili mo na dapat ganito oras nananalangin ka na. Dapat walang makakahadlang, walang ka maipapalit sa oras na yon. Time management lang, i-manage lang po natin, kaya po natin yan. Diba kung kayo nga namamanage nyo na kung anong oras ka manunood, anong oras ka maglalaro, anong oras yung mga habit, namamanage nyo nga yun eh. Sa prayer, ganun din. Diba? Yung kinakailangan lang natin yung disiplina. Tignan po kasi natin, ano ba yung umuubos ng oras sa'yo sa 24 oras? Tignan mo yan. Gaano ba kahaba yung inuubos ng mga pinagkakabalahan natin sa buhay? Diba? Kaya dapat isingit mo naman ng Diyos dyan. Biro mo, isisingit mo na nga lang. Oh. Dapat hindi ganun eh. Dapat nandun lagi sa number 1 ng Panginoon eh. Diba? Pero ang nangyari ngayon, isisingit pa natin eh. Diba? Kaya nga, ito yung siguro, I believe ito yung pinatapik sa atin ng Diyos para tayo mga taga-Salt and Light Church, maging prayerful talaga tayo. Yung prayer, number 1 talaga sa atin. Hindi lang isinisingit natin. Amen? Kaya doon, sabi ko nga po rito, maging bukas tayo sa pagbabago pagbabago natin gagawin sa buhay. Dapat maging bukas tayo kapag disiplinahan din po tayo, maging bukas tayo ng kasi maraming mababago eh. Diba, magkakaroon ka na ngayon ng prayer, dapat maging bukas ka doon. Diba? Ang problema kasi, hindi tayo nagiging bukas pagdating sa ganung bagay. Amen? Tapos, sabi rito, huwag natin nagpapapalit sa anumang gawain ng oras ng ating pananalangin. Pag oras ng time ng panalangin mo na, maging disiplinado ka, walang ibang ipapalit dyan. Parang pag Sunday. Diba? Wala ka dapat ipapalit pag Sunday. Sunday, wala kang ibang yung oras ng gawa, pagdalo mo, 5 to 7, dapat wala na, pagdating doon sa oras na yon, para kay Lord na yon, huwag mong gagalawin yun. Unless emergency talaga. Pero yung 5 to 7, kay ganun din pagpananalangin, halimbawa, oras ka mananalangin, 6:00 ng umaga, walang magagalaw doon, wala dapat magagalaw. Disiplinahin mo yung sarili mo. Na pagdating ng 6:00 ng umaga o gabi, kung ano yung oras na nilaan mo, dapat mananalangin ka na ron. Yun yung disiplina. Disiplina kasi minsan mahina tayong mga Pilipino pagdating sa disiplina. Pero Pilipino yung Kristiyano kasi tayo eh. Amen? Ang Kristiyano hindi ganun. Amen? Kaya dapat disiplinahin natin yung sarili natin. Pangatlo, delight. Ang sabi dyan, mga awit, 37 verse 4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ayan. Yung lahat ng gusto na makantan yung kanyang pangarap at naghahanap ng kaligayahan, sa Diyos mo raw hanapin yun. Amen? Sa Diyos mo. Dito kasi minsan, sa pananalangin natin, minsan yung iba sa atin, di ba, sa mga pananalangin natin, alam nyo, minsan, nangyayari na hindi tayo masaya. Di ba, kapag tayo inanalangin. Alam nyo po, napakahalaga yan na, sabi dyan, hanapin mo kay Yahweh ang kaligayahan. Di ba, sa Diyos? Kasi, mahalaga bakit? Yung makipag-usap kayo, masaya ba kayo pagkausap niyo ang Diyos? Baka hindi kayo masaya. Kaya hindi kayo nakapanalangin. Alam niyo ako, nung nag-Saudi ako, nung panahon ko kasi, nung nag-Saudi, year 2000, 1999 ba? 2000. Wala pa kasing yung high-tech na gamit talaga nun. Yung cellphone pa nun, parang yung pangkaskas ng yelo, yung malalaki. Ano ba yung mga brand ng mga cellphone nun? Mobiline, grabe yun eh. Kaya alam nyo po, yung communication namin mag-asawa at saka sa aking pamilya, napakahalaga po nun. Masayang-masaya ako pag maririnig ko yung boses kasi talagang homesick ako ron, di ba? Ako, gumagastos ako ng mahigit 1,000 sa loob ng 10 minuto. Tatawag ka doon sa telepono.
At tumatawag ako ron madaling araw kasi yung umaga 5 oras ang pagitan. Advance dito, kaya doon nangyayari. Biro mo ako ganun, nagsasakripisyo sa ganun, para saan? Makakausap lang yung asawa at yung mga anak. Bakit? Ganun kasi, alam mo kasi masaya ka doon sa bagay na yun eh. Sa Panginoon, ganun din. Yung pananalangin mo sa Panginoon, masaya ka dapat para pag kinakausap mo ang Diyos. Ang problema, baka mamaya yung panalangin natin, sagabal pa doon sa mga pangarap niya sa buhay. Sino po yung ganyan? Dagdag oras lang yung panalangin, baka ganun sa inyo yan eh. Hindi na ako mananalangin ba? Dagdag yan, sagabal yan sa pagtatrabaho, papahinga ka na, mananalangin pa, wag na. Diba? Yun ang ibig sabihin, wala kang kasiyahan. Diba? Hindi mo talaga inahanap yung kasiyahan sa Diyos. Diba? Kaya sabi diyan, makakamtan mo lang yan kapag sa Diyos mo lang makikita yan. Diba? Kaya nga yung dapat yung nananalangin ka, masaya ka ron. Yung pag-time na ng pananalangin mo, Lord, makakausap ko na naman kayo. Diba? Ganun yung ano mo yan eh. Parang ando na yung ano mo, diba? Subukan mo, diba, pag kinakausap mo yung mahal mo sa buhay, diba, masarap kausap pag nagkakausap. Lalo na, matagal kayo hindi nagkakausap, diba? Ang sa Diyos, ganun din. Dapat yung maging masaya tayo pag kinakausap natin ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Amen. Alam niyo po, ako po ay laging nanonood ng vlog. Nito, next slide yan. Si Master Fishing. Amen. Lagi kong pinanonood yan, nanguhuli po ng isda yan. Lagi ko siguro, minsan nakikita ng aking mga anak yan, ng aking asawa. Yan, nakita nyo, kahit ganyan lang yung bangka niya, nakahuli siya ng napakalaking tuna. Di ba? Sa Ilocos yan sa Ilocos Norte. Alam niyo po yung vlogger na yan, si Master Fishing Vlogger, ay napaka-devoted sa kanyang, passionate sa kanyang pagiging mahal na mahal niya yung trabahong yan. Kaya alam nyo, yung ginagawa niya yan kahit masaya, ay kahit mahirap, napakasaya niya dyan. Binibigyan niya ng oras at panahon yan. Di ba? Kaya nga makita niya, minsan tinuturuan niya pa yung iba. At nakikita ko minsan niya, napakadelikado kasi ang lalakas ng alon. Nakita ko yung bangka niya, ganun lang. Pag kami doon sa Palawan, malalaki yung bangka na sinasakyan. Kahit maisa ka niya, hindi Di ba? Nakita niya nga, minsan nga nakita niya, yung panahon na talaga, ang lalakas na alos 1 meter yung taas. Nakita niya nga yung barko, naawa pa siya doon sa barko. Sabi, nakakaawa naman yung barko. Saan kaya galing yun? Sabi ko, barko yun, ba't naawa pa siya ron, no? Sa kanila, normal lang. Kasi pag mahal mo yung ginagawa mo, masaya ka ron sa ginagawa mo, hindi ka natatakot, at kahit anong sakripisyo ginagawa mo. Sa prayer, ganun din. Diba? Kahit na makita mo, pagod ka na, diba? Galing ka sa trabaho, galing ka sa school, marami kang ginawa sa bahay, tapos magpe-pray ka, baka inisip nyo, nakakapagod ba, nakakainis naman, diba? Bukas na lang ako mananalangin. Hindi, dapat maging masaya ka. Kasi kapag ganun po tayo, meron po tayong disiplina, masaya tayo kapag nananalangin tayo at dinidesire natin. Alam nyo po, lagi, sabi ko nga po sa inyo, yung pananalangin na yan, palagi nyong magagawa yan. Magiging habit nyo na yan. Diba? Magiging habit nyo na. Kapag ginawa nyo yung 3 D na yon, magiging habit nyo na yon. Gawin nyo lang po yung 3, ewan ko po pag hindi nyo maging habit yon. Ang sarap po pag nasimulan nyo na. Try nyo lang po. Sige. Try nyo lang po na manalangin na kausap ang Diyos. Tignan nyo, makikita nyo na first time mong makakausap ang Diyos. Diba? Sabihin mo na lahat ng sasabihin mo. Diba? Sabihin mo na lahat ng sasabihin mo. Ganun lang naman ang prayer. Kakausapin mo lang, ano ba yung gusto mong hilingin sa Diyos? Ano ba yung mga gusto mong ipagpasalamat sa Diyos? Yun lang yung mga sasabihin mo. Amen? Kaya po yung number 1 natin, palakpakan natin ng Panginoon. Number 2, pangalawa, great confidence in what God can do. Yung ano po ba, yung malaking pagtitiwala sa kung ano ang magagawa ng Diyos. Kapag alam mo, pag kilala mo yung Diyos na pinapanalanginan mo at pinagtitiwalaan mo, ewan ko lang kung hindi ka mananalangin araw-araw. Tanong, kilala nyo ba yung Diyos na pinapanalanginan nyo? Diba? Pag hindi mo kilala talaga, magdadoubt ka. Diba? Sabi kanina na obstacle, magdadoubt ka. Pag hindi mo kilala,
iniisip po, ineffective ka. Di ba? Katulad ngayon, nandito kayo, kilala nyo ba yung Diyos na sinasamba nyo? Ang kilala mo lang ang ating Panginoong Kristo. O gaano mo siya kakilala? Dapat medyo malalim. Matindi. Kasi kapag alam mo, kilala mo yung Diyos, kung sino yung tinatawagan mo, kung sino yung pinapanalanginan mo, doon mo makikita na kung ano yung Diyos na ating pinapanalanginan. Basahin po natin yung talata. Ang sabi sa Lucas, iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at do'y lumuhod at nanalangin niya. Sabi niya, Ama, ito nananalangin na po si Christ, kung loobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Next, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y mananalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Dito makikita natin yung hinalat ko, yung nanalangin siya ng lalong taimtim. Bakit? Kasi kilala niya yung binabanggit niyang Ama, yung Diyos Ama na tinatawagan niya. Alam niya yung kanyang panalangin. Ano ba panalangin niya dyan? Kasi alam niya na mangyayari na yung uhulihin siya. Sabi niya, wag nawang mangyari, pero yung kalooban mo po ang mangyari. Alam niya na ang Diyos ay gagawa ng tama para sa kanyang panalangin. Alam niya yung kanyang panalangin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya alam niya na yung dinadalangin niya, siguradong sasagutin siya nito. Gano'n na lang yung kanyang pagtitiwala. Kaya pala ito si Christ, ating Panginoong Kristo, nakita nyo, lagi siyang nananalangin. Kaya alam nyo, kapag ganun po tayo, makikita nyo po, hindi mo makakalimutan na manalangin sa iyong buhay. Amen. Tignan po natin yung example. Ayan. Knowing the God being prayed to. Ayan. Number 1, tignan natin yung panayan. The healing of the Roman. Ito po yung istorya ng isang kapitan at kay Kristo. Tignan po natin dito kung gaano katindi yung pananampalataya nito. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado, siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahirapan. Lumapit siya kay Christ kasi yung kanyang tauhan daw na-paralyze. Amen. Humihiling siya rito ng prayer. Diba? Next. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Sabi ni Christ, sige, pupunta ako ron, pagagalingin ko yun. Tignan niyo yung sagot ng kapitan ng Romano. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ng aking katulong. Grabe yung pananampalataya niya. Diba hindi na kinakailangan pumunta si Christ sa bahay. Sabihin lang daw ni Kristo, Lord, Christ, Ginoo, sabihin mo lang, gumaling na. Okay na yon. Gumaling na yon. Nakita niyo yung niya? Alam niya kung sino yung kinakausap niya. Kasi ikaw, kapag nananalangin ko, pag alam mo yung Diyos na kaya malaki yung pananampalataya, yung makaya niyang gawin, lagi mo talaga siyang kakausapin. Na yung lahat ng gusto mo, sambitin mo sa Kanya. Diba? Ganun yung faith niya. Kaya next, ang sabi nga po dyan, ako'y nasa ilalim ng nakatataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Amen. Kapag inutusan ko ang mga isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta at isa naman. Halika, siya'y lumapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Next. Namangha si Jesus ang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa Kanya, tandaan niyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Grabe yung pananampalataya ng taong yon. Alam nyo, kapag ganun lang po tayo, ganun yung pananampalataya, yung pagtitiwala natin dun sa Diyos na pinapanalangin na natin. Kaya tinatanong ko kayo, kilala nyo ba yung Diyos na hinihingan nyo ng panalangin? Kasi kung kilala mo yun, yung pananampalataya mo, lagi mo kang mananalangin sa Kanya eh. Yung ganun katindi. Kaya nagulat si Christ. Diba? Sabi niya, hindi mo na kinakailangan pumunta ron para i-lay hands yun, ipag-pray. Sabihin mo lang na gumaling na yun. Grabe, no? Saan ka nakakita ng ganun? Ganun, diba? Isa pang example. Ito po yung mga yung mga magkakaibigan, 4 yan eh.
Di ba? 4 na magkakaibigan yan. Doon si, si Jeremy, si, ano ba yun? Si Jethro, si Arman, di ba? Di ba? Ayan, 4 na magkakaiba, matindi yung pananampalataya nito. So, ayan yan. Tingnan natin. Minsan habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakapo doon. Sila'y galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Kasi kilala si Jesucristo na magaling magpagaling ng sakit. Di ba? Kaya nga Jesus the healer yan eh. Next. Ang problema nga pala, ang daming tao. Di ba? Parang sa ganito. Di ba? Halimbawa, nandito ako yung magpapagaling. Hindi sila makadaan sa pinto. Hindi rin sila makadaan sa bintana. Sa dami ng tao. Diba? Kilala nila si Kristo na nagpapagaling. Dito nila pinagana yung kanilang pananampalataya. Sabi do, dumating ang ilang lalaking may dalang isang nakaratay sa higaan. Sinikap nila makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Ano kaya gagawin nila? Diba? Nakaano na lahat, walang madaanan eh. Pero kinakailangan, mahadala nila yung kaibigan nila. Diba? Ganun yung faith nung 4 na yon. Yung nagdadala sa paralitiko. Ano po ginawa nila? Next. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubong. Grabe, pumunta doon sa bubong, binakbak yung bubong. Tapos inihulog yung kaano nila. At umakyat sila sa bubong, binaba sa harapan ni Jesus ang paralititong nasa higaan. Nakita po natin, grabe. Tingnan mo kapag ganun tayo, di ba yung faith natin, gagawa ka talaga ng paraan. Di ba kaya gayon yung pananalangin, pag alam mo, kilala mo yung Diyos, gagawa ka ng paraan para makapanalangin ka. Kaya dito makita mo, hindi mo talaga mawawaglit sa buhay mo na magkaroon ka ng oras sa pananalangin sa Diyos. Kasi kilala mo yung Diyos na pinapanalaginan mo eh. Kaya yun kagad yung unang tanong ko sa inyo eh. Kilala nyo ba yung Diyos na tinatawagan nyo? Kasi ang pagkakilala mo lang sa Jesus eh. Sino nga? Siya po yung Diyos Ama eh. Sino nga yun? Ito pinapakita ko sa inyo yung mga nagagawa niya, yung mga tao, di ba? Next slide. Sabi dyan, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Amen? Kaya alam niyo po, kapag kilala niyo po yung Diyos, kung ano yung magagawa niya sa buhay natin, ewan ko lang po, pag hindi kayo araw-araw na manalangin at magbibigay ka ng panahon sa Panginoon. Ngayon, nakikita ko, hindi nyo pa lubos na kilala yung Diyos na tinatawag nyo eh. Amen? Kaya ang sabi po ng next slide, sabi dyan, for with God, nothing shall be impossible. Lahat ng bagay, kayang gawin ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Amen? Biro mo kung ganyan yung Diyos na tinatawagan mo, ano yung dahilan para hindi ka lumapit sa Kanya? Ano yung dahilan para hindi ka magkaroon ng pananalangin para sa Kanya? Lahat pala ng bagay kaya niyang gawin eh. Kahit mga imposibleng bagay eh. Amen? Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Yan po yung mga nakita natin na sinasabi natin na bakit kaya si Christ nakita nyo, lagi siyang nananalangin kasi ganun yung pagkilala niya sa Diyos Ama. Kaya lagi siyang tumatawag. Alam niya na nothing is impossible to God. Ganun din. Kaya kapag ganun tayo, alam mo na nothing is impossible to God. Kaya every time na meron akong nakita nyo na lagi ka nagbibigay ng panahon sa pananalangin. Amen. Number 2, doon sa point number 2 natin, hold on to the promise of God has made. Panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Kasi pag pinangahawakan mo yan, nagtitiwala ka sa Kanya eh. Matignan natin, basahin natin. Mark 11:24, prayer with faith. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayo na tanggap na iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amen. Kinakailangan panghawakan mo ito. Diba kapag meron kang prayer, manampalataya ka na natanggap mo na yon. Diba? Ano ba example natin? Halimbawa, si Bricks na lang ulit gamitin natin. Diba? Si Bricks, habang naglalakad siya sa SM Manila, nakakita niya, gustong-gusto niya mabili yung, ba't ba iPhone yung no? Samsung naman tayo. Gusto niyang mabili yung Samsung. Di ba? Paano niya pagaganahin yung prayer with faith? Di ba? Sabi niya, Lord, in Jesus' name, ako yung nananampalataya na mapapasa akin ka.
Amen. Ganun yun. Panalangin mo yun, Lord. Kasi gusto ko, Lord, gusto ko magkaroon ng Samsung. Ano ba yung mga Samsung dyan? Hindi ko alam. iPhone 15 na lang. Para alam naman. Hindi ako mali. Diba? Gusto ko magkaroon ng iPhone 15. Habang dumadaan ka ron, di ba? Kapag naglalakwatsa ka, di ba? Habang naglalakwatsa ka, pag dumadaan ka ron, pinagpe-pray mo lagi, di ba? In Jesus' name, di ba? Ilang buwan na, ganun pa rin. Ilang buwan na, wala pa rin, di ba? Hindi ka pa rin binibigyan ni Kuya Randy. In Jesus' name pa rin, di ba? Wala pa rin yung katugunan sa prayer. Di ba? Parang prayer ka lang ng prayer. Huwag kang hihinto, di ba? Kasi yun yung prayer with faith eh. Sabi ron, pinapagpasalamat, Lord, salamat doon sa iPhone 15. Huwag mo lang kukunin yun, ha? Basta't ano mo lang. Di ba? Ganun lang, ipinagpapasalamat mo na. Lahat ng panalangin natin, yung mga prayer request nyo, di ba? Kung nagtitiwala ka sa Diyos na pinapanalangin, pasalamatan mo na yun. Huwag mong hihintuan. Dire-diretso lang hanggat hindi na nangyayari. Di ba? O may prayer ka na, Lord, yung partner so in life, wala pa rin. Diretso lang, prayer lang. Lord, alam ko, Lord, darating yan, Lord. Di ba? Alam ko, Lord, darating yan, di ba? Nagpe-pray ka, Lord, gusto ko magkaroon na kami ng bahay. Oh, thank you, Lord, sa bahay na ibinigay mo sa amin. Thank you, Lord, di ba? Lord, binigyan mo kami doon sa bahay, sa lugar ng Cavite, Lord. Binigyan mo kami rito sa Baseco, Lord. Thank you, Lord. Pasalamatan mo na, yun yung prayer with faith. Panghawakan mo na yung Diyos na pinapanalanginan mo, ibibigay yun. Ibibigay yun. Kasi nga, di ba, sabi nga, nothing is impossible to God. Di ba? Kaya yun po yung ano natin. Kaya yun po yung sinasabi natin na dapat, kaya kapag gano'n, nakita nyo, kapag gano'n yung pananaw mo, kilala mo yung pinapanalanginan mo, nakita mo, lagi ka nagpe-pray. Di ba? Lagi mo pinagpe-pray, hindi ka umihinto sa pananalangin. Amen? Kaya yung makita natin, ang maganda. Next. Sabi pa dyan, ask and you will receive. Ito pa yung mga pangako, di ba? Humingi kayo, Mateo 7:7-10. Alam niyo po ito, hindi ito, ginagamit din natin sa giving, pero ang pinaka-context talaga nito, prayer. Di ba? Pero ginagamit madalas sa offering to exhortation. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat tumahanap ay makatatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Next, bibigyan ba nyo ng bato ang inyong anak kapag siya ay humihingi ng tinapay? Diba? Tignan nyo po ito yung mga pangako. Ha? Pinapakita rito ng Diyos, halimbawa, di ba, si ate, kapag humingi ba ng, pag humingi ng tinapay anak mo, bibigyan ba mo ba bato? Hindi, di ba? Yun ang sinasabi ng Diyos. Kapag humingi ka ba sa akin, di ba? Pag humingi ka ba sa akin ng kung ano man yung inihiling mo, hindi ba yun ang ibibigay ko sa'yo? Yun yung ibibigay niya sa'yo. Di ba? Yun yung ibibigay niya kasi, sabi ko nga po dito, doon nga pala doon sa pag-decide, di ba? Kasi dito pumapasok yung Diyos eh. Kaya dito kinakailangan natin, yung ibibigay sa'yo kung ano yung kalooban niya na para sa'yo. Di ba? Hindi ka niya bibigyan. Kaya nga dito, panghahawakan mo yung pangako ng Diyos. Pag sinabi niya na humingi ka, bibigyan, panghahawakan mo yun. Bakit? Kasi kilala mo yung Diyos na pinapanalangin mo. Sabi niya pa, di ba? Bibigyan niyo ba ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Ibig sabihin, kung ano yung hiningi mo, yun yung ibibigay niya ayon sa kanyang kalooban. Yun yung ibibigay niya sa atin. Amen? Kaya dito makikita natin, di ba? Na ang Diyos, di ba? Ganun yung Diyos na pinapanalangin natin. Kaya dapat kilala mo yun. Kaya nga sabi ko, pag hindi mo kilala, yung Diyos na pinapangay, yung mga bagay na yun, ang mga pangako ng Diyos, magdadoubt ka dyan. Di ba? Magdadoubt ka doon sa mga bagay na yan. Amen. Next. Sabi pa dyan, ask and you will receive. Sabi dyan, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Yan po yung telephone number ng ating Panginoon. Ilistan nyo po. Amen. Tingnan mo, di ba? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Di ba? Ang problema, hindi tayo tumatawag. Paano kayo sasagutin ng Diyos? Amen? Tama po ba? Ibig sabihin niya tumawag, manalangin ka, kausapin mo ang Diyos. Tsaka siya sasagot. Jeremiah 30, yan po yung hotline, yung cellphone number ni Lord. Di ba? Kaya pag tumawag ka dyan, di ba? Alimbawa, si Bricks ulit gamitin natin. Di ba? Ikaw na lang, para wag ng mga iba, di ba? O sige, si Shano na lang. Ayan. Ayan, di ba? Hello, Lord. Di ba? Ganun, humihingi ka, Lord. Gusto ko po bumili, mga kabataan, puro iPhone, ma-iPhone yan mga kabataan. Gusto ko po bumili ng iPhone. Sasagutin ka ni Lord. Shano, maghintay ka lang. Di ba? Ganun. Tapos, wala pa rin, di ba? Tumawag ka ulit. Lord, kailangan ko ulit.
Wait ka lang, Tiano, di ba? Hihintay merong tamang pagkakataon. Ang Diyos laging sumasagot. Ang problema, hindi mo pinangahawakan yung pangako ng Diyos eh. Ang sabi niya, di ba? Tumawag ka sa akin. Ang sabi ng Diyos, sasagot siya. Ang tanong, tumatawag ba kayo? Ang sabi ng John 16:24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi, kaya wala kayo natatanggap. Pastor, para sa... ano yung mga natatanggap ko sa buhay? Tanong mo kung saan galing yon. Di ba? Iba yung, Lord, galing ba sa iba yon? Ewan ko. Pero siyempre, yung hiningi mo, binigay ng Diyos yun. Kasi merong mga bagay na binibigay ng Diyos kahit hindi mo ipanalangin. Doon sa mga pangailangan natin. Pero ito, makita natin, di ba? Ang gusto ng Diyos ito, panghawakan mo yung mga panasalita niya, di ba? Tumawag ka sa akin, ako, ito po maganda, may kasunod pa. At magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Di ba? Meron ka pang mga bagay, ibig sabihin, meron pang bagay na ibibigay sa iyo na kahit hindi mo gusto, ibibigay niya. Sasabihin sa iyo, alam mo, Tiano, hindi lang yan ang ibibigay ko sa iyo. Maghintay ka lang. Di ba? Maghintay ka lang. At manalangin kang lagi. Di ba? Meron mga bagay na hindi mo gusto, pero ito ay maganda pa. Ibibigay ng Diyos sa iyo yun. Ang problema, hindi ka nananalangin. Di ba? Hindi ka na, yun ang problema natin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Kaya po yung kinakailangan natin, di ba? Yung manampalataya tayo, dapat kilala natin yung tinatawagan natin. Panguli, ask in the name of Jesus, John 14:13-14, at anuang hilingin ninyo, sa pangalan ng ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak, at kung hihiling kayo ng anuman, sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Amen. Kaya nakita nyo yung mga prayer natin, tinatapos natin saan? Sa pangalan ni Jesus. Lahat ng panalangin natin. Tignan nyo yung mga Catholic, ganun na rin magpanalangin. Sa pangalan ni Jesus. Naririnig ko yung mga pare. Pag nananalangin, yung dulo nila sa pangalan ni Jesus Kasi bakit? Yun naman yung talaga nakalagay eh. O, di ba? O, anumang hilingan ninyo sa pangalan ko, kay Kristo yon, ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ni Kristo. Kung hihiling kayo ng anuman, sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Di ba? Yun naman yung talagang panalangin, tinatapos mo sa pangalan ni Kristo. Kaya dapat, panghawakan mo yan. Di ba? Na yung panalangin mo sa Ama, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo ay tutugunin ng ating Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Ngayon po, ayan po yung dalawa na natin, di ba? Yung kinakailangan, yung great confidence to God. Panghuli. Ayan. Pray patiently. Di ba? Maging matyaga sa pananalangin. Basahin po natin yung ating talata. Marcos 14:37-39. Nagbalik siya, dinatnan niya natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Next. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya yung kanyang kahilingan. Tignan niyo po, 3 beses na nalangin si Christ dito nung nandun sa Gethsemane. Diba, una nag-pray siya, pinuntahan niya yung mga alagad niya na sabi niya, mag-pray naman kayo. Tapos nag-pray ulit siya, balik siya. Di ba? Tapos binalaki niya ulit, hindi pa rin nagpe-pray. Sabi niya, mag-pray kayo. Bumalik ulit si Jesus, ito yung panguli. Muling, nakita natin, si Jesus matyagang nananalangin. Kaya tayo rin po, para maging consistent yung prayer natin, maging matyaga rin po tayo. Di ba? Para ma-overcome natin yung lahat ng mga hindrances sa ating pananalangin. Amen. Sabi nga po rito, next slide. Sabi dyan, patient is important in prayer. Diba? Ang sabi nga po dito, mahalaga po sa atin, sa pananalangin, yung pong ating pagiging matyaga o pasensyoso. Next, sabi po ng Hebreo 10:36, bakit? Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya pala tayo nagiging matyaga, kaya pala naghihintay tayo. Gusto natin yung will ng Diyos, yun yung mangyari. Amen? Sabi nga po rito, kailangan nating maghintay para sa banal na panghihimasok ng Diyos at ang mga tugon sa ating panalangin. Kasi makikita natin dito, kapag nananalangin tayo, alam niyo po, kapag tayo tumatawag sa Diyos,
Gusto ng Diyos yung kalooban niya masunod. Kaya pag meron kang binabanggit sa panalangin, ang Diyos nang ihimasok doon sa panalangin mo. Gusto niyo ba yon? Ibig ko sabihin na nangihimasok, ibig sabihin, meron kang pinapanalangin, tinitignan ng Diyos, ano ba yung binabanggit mo? Ano ba yung hinihingi mo sa akin? Kasi gusto ko, pag nananalangin ka, dapat yung kalooban ko masusunod. Di ba kaya sabi niya rito, kinakailangan, kapag kaya pa hindi binibigay, magtiis ka, maging matyaga ka. Diretso ka lang manalangin. Huwag kang hihintong manalangin. Bakit? Kasi tinitignan ng Diyos yung panalangin mo eh. Kasi gusto ng Diyos dito, yung divine intervention niya doon sa panalangin mo, ay pumasok siya. Hindi lang kasi minsan, di ba sabi natin, minsan yung prayer natin, napaka-selfish natin. Di ba kaya dito sabi ni Lord, kaya nga minsan, nagsabi niya, maging matyaga ka sa pananalangin. Bakit? Kasi pumapasok siya ron eh. Gusto niya kasi yung best interest, yung ano yung tama sa atin, yun yung may bibigay sa iyo. Diba kaya nga yung panalangin natin, yung kanina yung binasa natin talata kanina, bibigyan ba ng anak, ay bibigyan ba ng ama, yung anak na nga pag humingi na tinapay, bato ba ibibigay niya? Pag humingi ba ng isda, ahas ibibigay niya? Hindi. Kaya ganun ang Diyos. Makita niya, kaya sabi niya, kailangan kayong magtiis upang masunod niya ang kanyang kalooban. Tinitignan niya, ano ba yung ano ba yung hinihingi mo? Diba? Pumapasok siya doon sa panalangin natin, pinapakialaman niya yung panalangin natin. Kaya magtataka ka, bakit minsan wala pa yan? Hindi pa dumadating yan. Kasi tinitignan niya, kalooban ba ng Diyos ito para sa iyo? Kasi baka gusto mo lang yan eh. Hindi para sa Diyos yan eh. Kasi ang gusto ng Diyos, pag binigay niya, sama, sakto at sakto, sigurado po tayo ron. Amen? Kaya yun yung gusto ng ating Panginoon. Kaya dito makikita natin, sabi nga po rito, sabi rito na maraming beses ng mga mananampalataya ay hindi naunawaan ang susunod na hakbang, ngunit nagiging madali sa paggawa ng desisyon. Kaya minsan, di ba, pag tumatagal yung panalangin natin, hindi tayo nagiging matyaga, minsan nagde-decide na agad tayo eh. Di ba? Kaya ang nangyayari, di ba, sabi pa dyan, para magtitiis, para matanggap nyo yung kanyang pinangako. Yung iba kasi, masyado tayo nagmamadali. Amen? Talagang sa lahat ng nagmamadali, madali tayong madidisgrasya rito. Kasi bakit kinakailangan sabi dyan, no? Kaya na kailangan natin magtiis sa panalangin, maging matyaga para matanggap nyo yung kanyang ipinangako. May pinangako ang Diyos na maganda sa atin sa panalangin natin. Hintayin mo yung pangako niya, wag yung gusto mo. Di ba? Kasi iba sa atin masyadong nagmamadali eh. Di ba? Nagmamadali sa atin, nagmamadali na magkapag-asawa ka agad. Nasisigurado ka ba na yan na ba talaga yung para sa iyo? Di ba? Nagmamadali ka, gusto mo magkaroon ka agad ng relationship. Pumasok ka agad sa relationship, sigurado ka na ba dyan? Nagmamadali tayo na makabili ka agad tayo ng mga, ano-ano mga bagay na gusto natin. Pero tignan natin, ang Diyos, di ba, tinitignan niya kung para sa ito, kung tama sa iyo yan. Kung makakatulong sa iyo yan. Kaya rito makikita natin, hindi ka agad, nakita nyo, yung prayer natin, hindi ka agad pumapasok yan, hindi ka agad tinutugon yan eh. Diba? Ang gusto ng Diyos, maging matyaga tayo para doon sa ating mga pananalangin. Amen. Next slide. Sabi nga po dyan, God is never late, we're just impatient, sabi ni Elect Ray. Diba? Ang Diyos hindi late sa pagbibigay ng ating ng ating mga binibigay sa ating mga panalangin. Bakit late? Hindi yan nalilate, mga kapatid. Masyado lang tayong pasensyoso lang talaga tayo. Diba? Wala lang tayong pasensya, hindi lang tayo matyaga. Masyado lang tayong nagmamadali. Gusto natin, pag pinapray natin, dumating ka agad. Eh. Tapos ginagawa natin, hindi na tayo nagpe-pray. Di ba? Kasi naiinip ka na. Dapat hindi. Sabi ng Panginoon, para magkaroon ka ng time na ma-overcome yan lahat ng mga hindrances sa prayer, kinakailangan laging maging matyaga tayo sa pananalangin. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Last, yan. How to pray patiently. Amen. Basahin po natin yung talata. Wala. Ayan. Ay, balik muna, kuya. Balik muna. Ayan. How to pray patiently. Yan pala muna tayo. Amen. Yan po sa how to pray patiently, meron po ako ikukwento sa inyo. Illustration. Meron po kasing isang, narinig na yata ni Pastora to eh. Meron po isang farmer o magsasaka at isang reporter. Ayan. Sino ba nakakarinig naman ito? Ito po magsasakang ito. Sa reporter ay sabi doon sa senaryo po, naroon po sila pumunta po sa bukid yung reporter
at nakita niya po yung magsasaka. Sabi niya po doon sa report, doon sa magsasaka, Manong, sabi niya, ay reporter po ako. Meron po kaming research kasi sa meron kaming research sa school, sabi niya. Gusto ko po kasi mapag-aralan kung ano yung mga ginagawa dito sa bukid. Lalo na doon sa mga inaalaga ang hayop. Sabi, pwede po ba kayo ma-interview? Ang sabi ng farmer, ay Ineng, walang problema. Sige, interviewin mo ko. Ganun ba? Ngayon, tapos, sabi, nung sinabi ng farmer na okay na, ang sabi ngayon ng reporter, Manong, nakita ko may alaga kayong baka. Di ba? Sabi ng magsasaka, alin dyan? Yung itim o yung puti o yung itim? Di ba? Alin dyan? Yung puti o itim? Ang sabi po ng reporter, yung puti, yung puti. Ganun ba? Sa akin yan. Di ba? Ako nag-aalaga dyan. Yung itim, sa akin din yan. Ganun siya. Tapos sabi ulit nagtanong ulit siya. Sabi niya, Manong, sabi niya, ano ba kinakain ng baka nyo? Ano ba kinakain ng baka nyo? Alin dyan? Yung puti o yung itim? Sabi, naano na yung Sabi niya, yung puti po, kaya? Ay, Ineng, yung bakang yan, alam mo ba, kinukuha ko ng damo yan dyan sa gilid. Abay, talagang pag kinuha ko yan, talaga, ipinapakain ko sa kanya. Gustong-gusto niya yan. Kaya yung puti na yan, ay damo pinakakain ko dyan. Yung itim ho, ganun din. Ganun din. Nagtataka siya, bakit tinatanong pa, bakit pareha din pala. Tapos nung pangatlo, sabi niya nga po, Manong, pag gumagabi na ho at minsan, di ba po, umuulan, saan niyo po dinadala yung inyong alagang baka? Tinanong ulit ng farmer, di ba? Tumatawa kayo, dalawa ko siya sabi. Ginawa nung babae, nung reporter, yung itim ho, saan niyo ho dinadala? Yung itim na yan, alam mo kapag umuulan, Ineng, nakita mo yung puno na yon. Doon ko dinadala yan at itinatali ko ron yung itim na baka na yan. Ganun po ba? Yung puti, doon din. sabi yung naiinis na yan, makulit yung farmer. Sabi gano'n nung reporter, Manong, bakit po ganun kayo? Di ba? Tinatanong niyo pa sa akin kung itim o puti. Pareho din naman pala yung sinasabi niyo. Sabi niya, Ineng, huwag ka nang magalit sa akin. Sabi, bakit kasi? Alam mo kasi, yung puting bakang yan, akin yan, ako ang may-ari niyan. Ganun po ba? Yung itim, yung puti. Tama, yung itim. Kayo na yan, akin din. Yung ibang bagal ng pick-up. Ang hina ng Bluetooth nyo. Tumawa na rito, dito di pa kayo tumatawa. Di ba? May hina yung Bluetooth dito sa kabila. Amen? Ano po makita natin doon, di ba? Yung pagiging makulit. Alam niyo kapag makulit ka, matyaga kang nananalangin, kinukulit mo lagi ang Diyos. Ibibigay na ng Diyos yung panalangin mo. Susuko na yung Diyos sa'yo. Di ba? Tignan ninyo example natin, ito po. Para mapatunayan na kapag makulit ka, ibinibigay na ng Diyos yung panalangin. Sabi po ng David and Jad, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin. Ito, talinhaga po ito. Ibig sabihin, hindi ito yung tunay na pangyayari. Ibig sabihin, nagpa-compare siya. Di ba? Sabi dyan, tignan nyo yung hina-highlight ko, yung laging manalangin. Ibig sabihin yun yung pagiging matyaga kasi yun . At huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Next. Sa lungsod na yon ay meron ding isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po niyo ako ng katarungan sa aking usapin. Humingi kasi siya ng justice. Di ba, pero makulit tong byudang ito. Yung matapang yun . Di ba? Pero laging pumupunta kasi ron yung byuda. Di ba, lagi siyang ibig sabihin, in real life tayo, yung sa talinghaga ni Christ, gusto niyang palabasin, lagi kang mananalangin. Di ba, lagi kang mananalangin. Sabi diyan, balik mo muna, kuya. Di ba, sabi diyan, ito yung hiling niya, bigyan niyo po ako ng katarungan. Ibig sabihin, yung prayer request niya. Next, ano ang sagot? Tinanggihan siya ng ibig sabihin, hindi sinagot yung pinalangin. Tinanggot siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang matagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang, next, ibibigay ko na ang katarungang hinihingay ng biyonto, sapagkat
lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapupunta niya rito. Nakita niyo po? Di ba? Ibinigay niya na yung kanyang hinihingi ng byuda. Bakit daw? Kinukulit siya lagi eh. Kaya nakita niyo, alam niyo, kapag Diyos sa prayer natin, kinukulit mo lagi ang Diyos, ano ibig sabihin daw kinukulit? Lagi ka nananalangin, matyaga kang lumulod sa pananalangin, yung prayer mo hanggat wala, Lord, salamat Panginoon, yung gusto ko na para sa aking mga anak, makagraduate, thank you Lord. Hindi pa rin nakakaano, di ba? Kailangan Lord, yung pangailangan pinansyal, wala pang trabaho. Lord, thank you Lord, binigyan mo ng trabaho aking asawa, Lord. Lord, kailangan namin, thank you Lord, di ba? Paulit-ulit, nananalangin ka. Binabanggit mo lagi, pinapasalamat mo na sa Diyos, prayer with faith. Di ba? Kinukulit, sabi nga ron, di ba? Sabi niya, ibibigay ng Diyos kapag ganun. Next slide. Sabi dyan, at nagpatuloy nga ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Next. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Ba nakita niyo po? Sabi niya, ipagkakait niya ba yun? Ang katarungan, di ba? Ipagkakait niya ba yung panalangin kung araw-gabi, kung ikaw ibig sabihin, matyaga kang nananalangin at lagi kang nananalangin. Amen. Yun po yung sinasabi natin mga kapatid, na tayo po ay maging matyaga lang sa panalangin. Meron sa dyan, kuya? Wala. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya sa mga tao may pananampalataya. Amen. Dito makita natin, kapatid, yung pagiging matyaga natin sa pananalangin. Ba yung pray patiently natin. Huwag tayong magmadali, huwag tayong hintayin natin kung kahit anumang katagal. Alam nyo, nakakuha ko ng magandang example, yung testimony ni Allen. Di ba ni Allen Kyle? Di ba yung testimony niya, yung tatay niya, pinagpe-pray niya na magkaroon ng trabaho. Di ba? At ilang taon bago nakamit yung trabaho, yung mga nandito sa prayer and fasting? 8 years. Ano yun? 24, 2016, pinagpe-pray niya na. Tignan niyo po ito hindi lang yung yung patient yung right time ng Diyos doon sa pananalangin. Kaya mahalaga yung tumatawag tayo sa Diyos. Diba 8 years, laging pinagpe-pray ni Allen. Alam ko, sinasama niya lagi sa prayer request. Hindi siya humihinto. Diba? Hindi siya huminto, pinagpe-pray ni Lord na, alam ko, ganun yung pray ni Allen sa prayer request na magkaroon na yung trabaho yung tatay. Kasi walang trabaho yung tatay niya. Siya lang yung nagtatrabaho, so breadwinner siya. Diba? Pero nakita nyo, after 8 years tinugon, tignan nyo yung pagtugon ni Lord. Tamang-tama. Paano ko sinabing tamang-tama? Mag-aasawa na, alam ni Nanay Lore. Di ba? Mag-aasawa na, ibig sabihin, yung sustento, mapuputol, mababawasan. Paano ngayon mabubuhay yung mga magulang niya? Kung walang trabaho. Tamang-tama mag-aasawa. Di ba? Nakita niyo ba ang Diyos? Perfect. Di ba? Perfecto. Perfect time. Manalangin lang, matyagang manalangin lang. Huwag nagmamadali. Perfect. Nakita niyo nung binigay? Di ba? Tinugon yung matagal na panalangin dahil sa paghihintay. At tamang-tama pa, saktong-sakto, kung kailan na hindi naman alam ni Lester, na, andyan naman, ginagamit ko lang pangalan niya, hindi naman alam ni Lester na magkakaroon ng trabaho yung tatay niya, kaya mag-propose siya. Hindi niya naman alam yun. Di ba? Kaya pinapakita ko rito, ganun ang Diyos na sinasampalataya natin. Kapag tayo'y nananampalataya sa Kanya at matyaga lang tayong dumatawag lagi sa Kanya, sabi nga, di ba, tumawag kayo sa akin, sasagot siya. Tignan niyo yung sagot niya, di ba, sabi niya, meron pang bagay na ibibigay siya, di ba? Biro mo, ang ganda, di ba? Ang ganda nakita natin yung timing ng Panginoon at yung paghihintay niya, 8 taon. Kayo ba, ilang taon na ba yung baka iba, buwan pa lang, wala pa isang taon, ayaw, hindi na kayo nagpe-pray eh. Di ba? Baka hanggang pang lang kayo, hanggang pang 21 days pray and fasting, pagkatapos ayaw niyo na ipag-pray. Hanggat hindi dumarating, ipanalangin mo. Pastor, 5 taon na, ipanalangin mo pa rin. Hanggat hindi nangyayari. Hintayin mo na yung kalooban ng Diyos yung mangyari. Amen?
Yun yung right, perfect time. Sa amin, nangyari rin yan, nakikita ko sa buhay din namin. Nangyari rin yan. Nung pawala na yung tutor, lumiliit na yung income, saktong-sakto naman, nagkakaroon na ng trabaho yung aking mga anak. Diba? Saktong-sakto naman, mapapalitan na yung nawala doon sa tutor, meron nang ipinapalit. Diba? Kaya makita nyo, titignan nyo yung yung Diyos kung paano yung kumilos. Kaya tinatanong ko, dapat kilala mo yung Diyos na pinapanalanginan mo. Kilala. Kasi pag kilala mo to, makikita nyo, yung pananalangin natin, hindi mo iwawaglit sa buhay mo yan. Magiging bahagi ng buhay mo yan. Diba? Magiging part ng buhay mo yan na hindi mo iwawala yan kasi kilala mo. Diba? Nothing is impossible to God. Luke 1:37. Tapos nakita mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Nakita ng Diyos yung mga bagay na yun. Diba? Sabi niya, yung mga pangako niya, humingi ka, bibigyan ka niya. Diba? Hindi niya Kanya bibigyan ng hindi mo gusto. Kapag alam niya na hindi maganda sa'yo, hindi niya ibibigay yan. Laging tama at laging maganda yung ibibigay ng Diyos para sa atin. Amen. Sa ating pagtatapos, yan po si Haring David po yan. Alam niyo po si Haring David, sa lahat ng lingkod ng Diyos, kila Moses, kila Abraham, lahat ng mga banggitin na natin lahat. Siya lang yung binanggit ng Diyos na malapit sa kanyang puso. Alam niyo, tinitignan ko, tuwing nagbabasa ako, bakit kaya ganun si binanggit ng Diyos kay David? Alam niyo, isa sa mga attitude ni David, napaka-prayerful. Yung mga prayer warrior natin, prayer warrior si David. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras nagpe-prayan. Ano ang patunay? Sa aklat po ng mga awit, ilang chapter lahat yon? 150 yun. Sa 150, 73 kay David doon. Tignan nyo yung kay David kung ano yung mga sinulat. Puro prayer. Karamihan, puro tungkol sa pananalangin sa ating Panginoon. Kaya pag nakita rin, panalangin sa nangangailangan. Panalangin. Ang dami mga tignan nyo po sa mga awit, puro kay David po yun. Ibig sabihin si David, napaka-prayerful. Laging kinakausap ang Diyos. Kaya ang nangyari, sabi niya, si David, siya yung malapit sa aking puso. Bakit? Laging kausap ang Diyos eh. Alam niyo, kaya kung nakita ko yan, talagang gusto ko talaga na maging prayerful naman. Mag-grow pa yung aking prayer life. Nung nakita ko yung kay Haring David. Di ba? Nakita ko yung kay Haring David. Kaya po mga kapatid, yun po yung challenge sa atin. Have a prayer time. Magkaroon tayo ng prayer time sa Panginoon. Sana po, pagkatapos ng message na ito, i-desire po na natin na tayo ay magkaroon ng prayer time. Hindi mahirap yan. Hindi mo kinakailangan mahaba muna. Simulan mo sa maiksi lang. Di ba? Simulan mo lang sa maiksi. Then, pag nakasanayan mo, napakasarap. Lahabagin mo ang kinakausap ang ating Panginoon. Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Sana po, meron po tayong natutunan. Nakakatatlong linggo na po tayo tungkol sa prayer. Amen? Ngayon lang tayo talaga nagkaroon ng topic na prayer pagdating dun sa message natin. Siyempre, merong purpose ng Diyos. I know na ang nalayo ng Diyos, maging prayerful po tayo. Amen? Hindi po mahirap manalangin. Magbigay po kayo ng oras. Ang haba-haba ng pinagbibigay nating oras kapag nanonood kayo, kapag nagpe-Facebook, di ba? Kapag nagti-TikTok kayo, ano ba mga ginagawa nyo? Ang haba ng oras ng binibigay natin. Sa Panginoon magbigay po tayo. Simulan nyo sa 15 minutes. Sunod yan, pag nakakasanayan mo na yan, magugulat ka na lang, ba't nakaka-30 minutes na ako Pag naulit-ulit umaabot ka na ng 1 oras Diba? Magugulat ka na lang, pahabaan yung panalangin mo. Kasi bakit? Tinutulungan ka ng Diyos kasi bakit? Dinidesire mo Ninanasa mo yung panalangin At saka nakikita ng Diyos yung pananampalataya natin sa ating pananalangin. Amen? Sige, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Sige, tayo po yung manalangin. Yes, Lord. Tandaan nyo yung binabanggit kong prayer, personal prayer. Diba? Hindi po yung public, corporate, o intercessory prayer. Gusto natin yung personal prayer, yung nandun ka sa loob ng kwarto nyo, o nandun ka sa tahimik na lugar na nananalangin ka sa Panginoon. Amen. Purihin kayo, Diyos. Lord, maraming salamat. Nawa, Panginoon, I know na marami kaming natutunan
ngayong gabing ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, Lord, maging katulad kami ni David, Panginoon. Hindi man, Lord, 100% kung paano maging napakamapanalangin ni David. Lord, nais ko po at nais naming lahat ng mga taga Salt and Light Church na maging prayerful kami, Panginoon. Now, Lord, lahat kami, Lord, kahit yung kabataan, nanay, tatay, Lord, tulungan mo kami na itong mensaheng to maging launching pad namin, Lord, na ma-desire namin, Panginoon, na kami makapagsimula ng aming quiet time o personal prayer devotion sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Gusto naming makausap ka ng personal, Panginoon. Lord, gusto naming maranasan yung sinasabi ni Pastor, Lord. Tulungan mo po kami. Lord, tulungan mo po, Lord, ang bawat anak mo na narito. Na, Lord, maranasan namin kung paano ka, Lord, na ikaw kinakausap. At Lord, yung pong sa pagtsatsaga at yung katugunan na ibinibigay mo, Lord. Lord, kung paano nangyari, Lord, kay Allen, Panginoon, yung panalangin na matagal na binigay mo, Lord. Yun din naman po, Lord, yung Diyos na sinasamba naming lahat. Kaya, Lord, tulungan mo kami. Lord, kami naniniklohod sa inyong mahabaging trono. Nagpapakumbaba kami, O Diyos. Tulungan mo kami taga Salt and Light Church, Panginoon, na maging prayerful kami, Panginoon. Maging bahagi ng buhay namin na mag-spend kami ng time sa pananalangin. Lord, samahan mo kami. Dahil alam namin, ang demonyo, Lord, gumagawa para hindi kami makapanalangin. Tulungan mo kami, Lord, kapag dumarating sa ganung punto, Panginoon. Hallelujah. Lord, marami pong salamat. Nawa, Lord, paglabas nila, Lord, ng panambahang ito, Diyos, hindi ito matatangay ng kaaway, Panginoon. Nawa, Lord, selyohan mo, Lord, yung kanilang mga puso, Panginoon. Lord, na nandun na, Lord, ang iyong salita na ibinigay mo po sa amin. Lord, para sa pagdala nila, sa paglabas nila ng panambahang ito, Lord, i-apply nila, Lord, sa kanilang buhay, yung kanilang mga bagay, Panginoon, na kanilang napakinggan. At Lord, sa paglabas din namin, Panginoon, sa panambahang ito, inihiling namin ang iyong bendisyon mula, Lord, dyan sa inyong kalangitan, sa inyong trono, na matanggap po muli namin, Lord, ang iyong provision, ang iyong protection, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, Lord, ang iyong mukha ay aming makita, maranasan namin, Lord, ang iyong presensya, Panginoon. At Lord, mabigyan mo kami, Lord, ng malulusog na pangatawan at higit sa lahat, kapayapaan, Panginoon, sa amin, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Purihin